Magiging ganito na yan. Pagdating ng 9 feet, 9 feet lang kasi wala nang space dito eh. Pagdating dito, ayan na kagad eh. Oh. So 9 feet, do eh. Ngayon, tira ka ng 3 feet dito. Ito na yung 3 feet. Tapos ito na yung kitchen. Ito na. Ito na yung daanan. Oh. Pwede na yan. Oh. Kasi wala nang space dun eh. Hindi na natin masusunod sa bahay kasi masyado malaki yun eh. Mas malaki yung space dun sir. Oo. Yan, medyo pinapaliwanag ko dyan kasi yung engineer na gumawa nito medyo iba kami ng sukat. So medyo ina-arrange ko ng tama yung sukat ngayon para ma-perfect yung pagkakalapag ng kitchen at saka ng ng table. So binago namin yung setup doon para maayos kasi bubuhusan na nila yung lababo eh. Bigyan mo yung level back. Bigyan mo yung level. Ito na lang kulang talaga. Hamba. Pag nalagay yung hamba na ito, okay na. Lalagay yun dito. Kaya in-order yung bakal na yun. Saka yung semento na yun. Yung 20 na yun, semento. Dito ilalagay. Bubuhusan na rin to. Bubuhusan na rin to. Mula doon hanggang doon. Dulo-dulo. Tapos lalagyan to ng mak dito. Bago ako umalis, malalagyan yan dito sa bubong. Ito yung CR ng guest room. So, naka-tiles na siya. Kaya lang dito na siya. Tapos, ito naman ang CR ng master bedroom. Yan. Tapos, ito naman yung mga pintuan na binili namin. So, mga mahogany yan. Mahogany. Yan, medyo malaki yung sukat niya kaya medyo nagtatabas sila ng konti para sumakto doon sa hamba. Hindi rin kasi sukat na sukat yung pagkakagawa ng hamba eh. Kaya dapat talaga pag bibili kayo, check-checkin muna maigi. Mahirap din yung pag na-deliver na nandoon na wala ka nang magagawa kundi i-remodel. Yan, medyo marami pang gagawin dito pero saan ba pupunta eh matatapos din yan. Konting tiyaga-tiyaga lang yan. Ito naman yung malaking hamba na pintuan sa harapan. Yan. Pahapon na. Medyo nakabit na yung ilaw doon kaya maganda tignan.